Senator Amy Marcos lashes out anew over the 2026 national budget. This time, she's saying the allotment for the aid might actually be used beyond what it's intended for, say, fund Vice President Sara Duterte's impeachment. Let's discuss this with Merimon Reyes, a resident mobile journalist at the Senate. Merimon, ano ba ang nasabi ni Senator Amy at paano daw gagamitin, saan kukunin itong pera na ito na ayuda para naman sa impeachment? Ladies, good evening. Kanina sa isang online press conference, sasabi ni Senator Amy Marcos na suspetsya niya at tingin niya na may mga isinasantabing pondo sa IH. Ito yung Assistance to Individuals in Crisis Situations, yung TUPAD, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers, maging yung MAIFIP na medical assistance for financially incapacitated na patients. Itong mga ayuda funds ay mukhang iniipon daw o sinasantabi para sa sinister or political purpose. Ang nasabi kanina ni Senator Amy, either for impeachment daw ba yan, para daw ba sa BARM elections or for the barangay election, ang sabi ng senadora, parang sa politika raw or para sa politika ang ginagawang pag-iipon nito. Pakinggan natin ang bahagi ng press conference kanina umaga. Talagang maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo. Hindi ko alam bakit may ganun pa eh. Ang sabi kasi, naniwala naman ako na magiging cleanest budget. Naging sneaky budget naman to. Bakit ganun? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? Kaya yun nga, nagtataka ako bakit ganon. Merimon, ano yung sinasabi ng senadora na may mga kakasuhan na mga lawmakers next week? Na meron ba siyang advance information dito? Says actually may mga speculations na nakuha or i-share kanina ang senadora based sa mga impormasyon na nakuha niya. Ang una yung nasabi nga rin is by February 6, ito daw yung reckoning day for the second impeachment against Vice President Sara Duterte. Pero before that, around the next week, meron daw mga umuugong naman na charges for senators and congressmen. Yung ilan pa dito, mga former senator. At though sinasabi dito ng senadora, ito yung naririnig niya lang at nakuha niya lang daw ng mga impormasyon. Let's listen in to Senator Amy Marcos. Balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. So Merimon, to clarify, no, senators lang daw ba ang kakasuhan at saan niya nakuha tong information? Hindi nag-name drop ng itong si Senator Amy na kanyang pinagkuhanan ng information. Basta sabi niya, ang pagkakaalam niya raw sa nakuha niya raw na impormasyon, around January 15, meron na for senators, including former Senator Bong Revilla. For congressmen, ang nabanggit dito is Congressman Garjola and yung magkapatid na Congressman Yap. So ito pa lang yung mga nabanggit na mga pangalan, pero wala ring napatungkulan talagang source. Kaya ang sinasabi rin dito ng senadora, speculations niya to, and rolling to February, inaasahan naman daw yung mukhang handa ng impeachment against Vice President Sara Duterte, the second time around naman. Mm-hmm. At Merimon, ano naman itong sinasabing pinagbabawalan na raw pag-usapan ng mga allegations against top-ranking officials? Can you explain that to us? Medyo kanina galit si Senator Amy Marcos patungkol dyan kasi raw nauubusan daw sila ng oras ng pagsasalita. Meron lang daw yung 5 minutes, 10 minutes pagka naubos na. And yung other bigger fish at sea, hindi pa raw nila mabanggit man lang o mapag-usapan. So ang nasabi pa nga dito, from the House Speaker daw, pataas, ito raw yung hindi raw nila matalakay sa mga pagdili ng Blue Ribbon. Pero kanina lang din, naglabas din naman ng pahayag si Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na hindi niya raw dinidectify itong baseless na accusations or yung speculation mula sa senadora. Pakinggan natin muli yung bahagi ng press conference.
hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan, mga big time ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Kaya sa totoo lang, surrender na ako, wala na talagang mangyayari rito, moro-moro na lang to. Si Speaker daw, si Bonjing, ay nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila paulit-ulit. Mary Mon, so mukhang marami ring sinabi si Senator Amy Marcos patungkol na rin sa ICI. Sabi niya magdidisband na raw ito come February 1st. Saan daw niya nakuha yung impormasyon na yan? Pauline, bukod doon sa nasabi kanina ng senadora na January 15, charges against certain senators, and then days later naman against certain congressmen, and then by February 6, yung reckoning date naman for the impeachment against VP Sara Duterte. Nabanggit din ng senadora na sa impormasyong ulit nakuha niya, February 1, magkakaroon ng disbanding ang Independent Commission for Infrastructure. At ang sinasabi pa dito ng senadora, sunod-sunod na rin daw yung pag-resign ng mga miyembro nito, wala na rin daw komisyoner na natitira. Though wala ulit pinatungkulan na source o pinanggalingan ng impormasyon ang senadora. Pero base rin dito sa statement din naman ni Attorney Brian Kitosaka, Executive Director ng ICI, wala silang na-receive na kahit na anong impormasyon or notice regarding dyan mula sa Malacanang. Okay. Mary Mon, bagamat wala siyang na-name drop no, ng mga source, nabanggit ba ni Senadora Amy Marcos kung bakit siya nag-speculate in a press con? Bakit niya isinawalat lahat ng mga impormasyon na yan, supposedly nalalaman niya? Sean, yung tungkol doon sa national budget, ang sinasabi dito ng senadora, hindi raw siya pumirma sa budget ng 2025 and even for the budget of 2026 kasi nakikita niya marami pa rin daw questionableng aspeto ng budget. Even though kanina naman in-acknowledge ng senadora yung transparency efforts si Congresswoman Mika Swansing, House Committee on Appropriations Chair, maging ni Senator Sherwin Gatchalian naman na Senate Finance Committee Chair, marami pa rin daw yung unrecorded conversations among these individuals. Kaya ang kine-question dito ng senadora, yung chances na yung pork, kahit daw naglumalabas na giniling para sa kanya kasi chinap-chap daw ito, giniling ito, kinalat lang daw ito sa iba't ibang bahagi ng panukalang pondo, pero meron pa rin daw presensya ng pork. And then ang nasabi kanina ng senadora, binabadya niya na mukhang may ilang mga kongresista raw na may ipinangako na makukuhang pera mula dito sa ayuda. And then ang sinasabi pa, it may be used for sinister or political purposes. At ang nabanggit nga, either yung nalalapit daw na impeachment na alam niyang nakikita niya raw, handa na raw, o kaya naman daw sa farm elections daw ba yan, kung para daw ba yan sa barangay elections. Walang specific talagang tinukoy ang senadora, pero sinasabi niya, posibleng magamit daw for a sinister or political purpose itong mga kinikwestyong ayuda. Maging yung tungkol doon sa farm-to-market rules, from 16 billion pesos kasi naging 33 billion pesos siya. And ang sinasabi dito ng senadora, farm-to-pocket roads daw ang nangyayari. And ang sinasabi naman dito ni Senator Sherwin, may safeguards naman daw para masiguro na lahat ay may implement ng maayos, lahat ay upload sa transparency portal at may technical description. Merong station number at meron na rin makikitang paglulugar or datos dito sa mga proyekto para masigurong walang magiging anomalya sa panukalang pondo at paggamit nito. Plus, the Oversight Committee, yung Congressional Committee Oversight on National or Government Expenditure na inaasahan nating mag-organize na anytime soon. Napag-usapan ba sa press con niya yung relasyon nila ni Pangulong Marcos ng kanyang kapatid? Ses, ang nasabi nga kanina ng senadora, medyo kinalungkot niya, wala siya masyadong naging message para sa kanyang kapatid, pero ang nasabi niya, huli niya naman daw na bisita yung kanyang ina, and in good condition naman daw, very strong, very healthy naman, pero maikli lang yung naging mensahe niya para sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Malungkot nga lang kasi hindi nga nagtitipon-tipon. Ano ang message ko sa aking kapatid, 2 taon na lamang at talagang pinaglaban natin to. Sayang naman at nauwi sa ganito. Ano bang message ko? Mahirap magpadala ng message hindi masyado nakikinig. Okay, Mary Mon, tignan na lang natin kung matutuloy ang mga sinasabi ni Senador Amy Marcos. Maraming salamat. Mobile journalist
Mary Mon Reyes.